Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong 14 billion pesos na pabuya sa pagkaka-aresto ho ni Nakibuloy. Kanino mapupunta? At isa rin sa pag-usapan natin dito, yung totoong istorya. Kasi lagi nila sinasabi, si General Torre daw walang kamuwang-muwang sa nangyari. Okay? Tingnan nyo ha kung talagang walang kamuwang-muwang sa nangyari. Yan. Kasing breakthrough nung Friday, may isang individual na nagbigay sa atin ng information kung asaan talaga sila eksakto. Saturday. Okay, so sabi niya, nung Friday merong breakthrough talagang nangyari na merong isang individual, ibig sabihin po, bagong tipster po nila ito, na nagbigay ng exact location ni Kibuloy, kung nasaan talaga exactly sila. So kung inyong naaalala, during the Senate hearing, hindi ba't etong si General Torre pangisi-ngisi lang sa kanila, 'di ba? Tawa-tawa, ngisi-ngisihan lang sila ni General Torre. Oh. Eto, 'di ba? Nung investigation na 'yan, ngisi-ngisi lang sa kanila, busy sa meron siya kasing mula nung umaga, meron na siya nung Biyernes na chat. Okay? Yung information na naitip po, ganito ho kasi yung flow of information. There is a hotline, matatawagan, hello sir, mga madam, I'm a tipster. Ganito, meron ako information, nasa ganitong exact location si Apollo Kibuloy. Ito yung mga katunayan, ito yung mga pruweba ko. Nandun ako. Ang ganyan. So, ang mangyari niyan, ibabato po ito ng PNP ng head office yung humahawak ng mga tawag. Tapos, tatawag sa kanya ng mga commander niya, ng nakakataas sa kanya. Itatawag yan sa presidente. Diba? Ang hindi po nakakaalam ng Friday na yan ay sina Bato de la Rosa, Robin Padilla, at saka etong si Senator Bongo. Yang 3 Stooges, hindi po nila alam na mayroong ganon. Ganon din ito pong Team KOJC, sila Lorin Badoy, na very, very confident na akala nila mapapasuko nila etong si General Torre. Pero nung time na yun, si General Torre was very, very confident. Kasi nga po, hawak niya na ang alas. Hindi ba sabi ko sa inyo, sa basa ko ng galaw nila, ang nakapagpadesisyon talaga sa kanila na sumuko ay yun pong executive session. Kaya nga sabi nito ni Torre, hindi, kinukumpirma ko, naghukay talaga kami sa KOJC at maghuhukay pa kami. Pagkatapos lang nitong executive session. Tandaan mo, maghuhukay ulit kami. Maghuhukay ulit ako, sabi niya. Kasi alam niya po talaga na nandun na sila sa tagumpay. Pakinggan nyo, pagdugtong-dugtongin natin yung mga paliwanag ng mga taong ito. Parang semi-final namin na nag-uusap at ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Atty. Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at sila na ang nag-facilitate yung August 30 at parang medyo malabo kasi hesitant tayo, hesitant din yung Philippine Army at si Atty. Torion din, siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa UGC. So kayo naman sabi ko na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat na siguro magtiwala yung both sides, yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng POGC. Nung Saturday ito, so Sunday voluntary surrender si Pastor. Nung Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng POGC Board of Directors with Atty. Torion si Pastor Kibuloy, and doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din sabi ng Army during sa dialogue namin na huwag namin alamin kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala
kay Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So, Itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. Saturday morning, Ito na. after ng Senate hearing, major build-up. Alam na nila. Okay, major build-up. Ang sabi ni Colonel John Fajardo kanina, Friday, nagkaroon tayo ng breakthrough. Merong isang individual na talagang nasabi niya kung nasaan ang exact location nila Apollo Kibuloy. Diba? Tapos nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng executive session, pero noon pa lamang yan, alam na yan ni Torre. Kaya nga very, very confident siyang itutuloy namin yan. Kita niyo yung picture dyan sa tabi ni Torre? I'm sure na obserbahan ninyo yan. No, lahat sila dyan, busy ho sila dyan sa text. Basta sila, busy sila dyan sa texting. At saka talagang confident na confident. Wala hong apologetic sa kanila dyan. To the point na question pa ng isa sa kanila na kung ito bang resource person si Torion ay may karapatan na mag-raise ng point of order. Diba? No, nahuli niya roon si Bato. Na sukol na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung lang makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. See? But dinefer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi Bar ang JMC. Sige sir, Bar bigyan exam, kita. Sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording. Narinig nila yon. Mga taga-KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in... Okay. So, ang dili ng ating presidente, ang papasok, yung mag-a-assault, ay wala pong dalang armas. Tama, mali? Di ba? Sinabi ni PBBM yun, nambili niya. Kasi, nakatutok na siya dyan eh. Kaya nga sabi niya, again, uulitin ko, na yung mga ambiling ko sa kanila, walang magdadala ng armas, blah, blah, blah. Pero si Bato de la Rosa, ang may kagagawan kung bakit ang nakita ng mga taga-KOJC, ng mga estudyante, ng mga worshippers ni Kibuloy doon, ay armado, isang katutak na tigpa 500 na SAF, tapos yung isang grupo pa ng mga lulusob na po sa sa second building doon sa School of Department of Ministry ba tawag doon nila Kibuloy. So, doon sa Jose Maria College. Okay? So, sabi niya, sabi sa Senate hearing, di ba nagalit si Bato? Sabi niya, hindi ka nagdala ng mga sundalo na may mga armas doon? Paano kung nakapaghanda ay mga taga-KOJC, binanatang kayo, inabangan kayo? Dala mo pa mga babae, paano napatay ang mga yan? Ikaw mananagot yan. Sabi lang ni Torre, I will take the full responsibility, Your Honor. Lumilitaw pala tuloy ngayon, mas matalino etong si Torre. Di ba? Pinadama sila ng pinadama. O ngayon, ang ginawa niya dyan, pinaghandaan ko na itong 1,000 mga personnel na 2 grupo, mga expert sa pag-assault, pinaghanda ko talaga, armado sila. Kaya po, nataranta na doon ang mga taga-KOJC. Diba? Ano sabi ni Jubail? Fry a Saturday. Semi-final na ng pagsuko ni Kibuloy. Kasi nga, nagbigay na sila ng ultimatum. At dapat nga Sabado ang paglusob na gagawin nila, di ba? The JMC. Simultaneous. So, sarap pakinggan ito, no? Sarap ulit-ulitin itong part na ito. For 2 weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500
500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JNC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, Opo. alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers. Ang Yung mga general na nag-uusap eh. negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Kayo na, dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga ISAP, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor. Hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman disgrasya. So yun naman ang inassured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang Okay, si General Silo at saka si RD, si Regional Director. Kaya ba si Torion? Kaya lang, ang ginawa ko kasi nito nila Torion, base sa usapan nila at ng ISAF at nila Torion, pagdating na ni Kibuloy doon po sa sa lugar, sa hangar, ay nandun po ang tawag dito ang AFP, ang ISAF. Kasi doon ang walang pulis eh. Okay, nandun sa may compound ng KOJC, doon nagkalat ang mga pulis. So para wala nga namang mga buli-bulilyaso. Kasi yung nangyari sa NBI noon, di ba? Muntik magkapatayan. Kasi makikikapilan pala yung mga taga-NBI, yung mga pulis naghigpit. pag-usapan para naman to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Ang ginawa dyan ni Torion, hindi po tinawagan si Tore. Kaya sa simula, walang alam si Tore nung ini-interview na, Sir, subuko na pala, congratulations. Ano masabi mo, ha? Ano nangyari? Ha? So, yun. Other sets of things. Itong picture na to, ni Kibuloy na yan, sa loob ng C-130 yan. Ito yung confirmatory picture na pinadala kay Abalos para masiguro talaga na nakasuko na at hindi na, wag nang ituloy ang assault. Hanggat maaari kasi they try to make it secret eh. Kaya lang, mauubusan ng oras si Tore, di ba? Na ready na silang umassault kung hindi nila gagawin ito. Kaya lang ang consequence, ipagkakalat yan ni Abalos. At yun na nga ho nangyari. Transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang... I would like to think so, na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Hindi ko sigurado na sinunod ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar. Okay, siyam na sasakyan doon sa hangar. Okay? Punta sa loob ng airport, pinaguide ng ating... diba? Papunta doon sa loob ng airport. Eh, alam niyo naman yung pwesto ni Kibuloy, di ba? ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. Hindi The PNP doesn't want to prolong a minute longer yung stay natin dito eh. Kasi alam namin yung purpose dito, mission accomplished. Yun ang importante doon. Na-accomplish natin yung mission natin, nadala natin, nasa custody na natin si Pastor Kibuloy at iba pa. At ito ay nagpapatunay na no one is above the law. I agree. Okay, so puntahan lang natin yung lugar ni Kibuloy. Teka, i-share ko sa inyo. So kung kanino mapupunta po yung 14 million, mukha pong sa isang tao lang mapupunta. Yun pong breakthrough tipster nila noong Friday during the Senate investigation nila Bato de la Rosa. Okay. So ito. Dito sila banda, Davao. Okay, hanapin natin dito ang airport. This is the airport. Okay. Ito ho yung lugar ni Kibuloy. Andito yung dome. Okay. Ito yung
Cathedral. Yan. Ito naman ang studio ng SMNI. Ito yung College of Ministries. Yes, so isolated building po ito. Dito sila todo-todong higpit na ayaw nilang malapitan ng kapulisan. Kinordon tuloy. Ang ginawa naman nila, nila Ore, dito po sila naghukay. Diyan. Kasi nga sinasabi na meron ditong bunker. May taguan dyan. Kaya lang ang kapansin-pansin, kasi syempre, madaling ilipat-lipat yan eh. Diba? Sa gulo ng mga alipores. So ito yung talagang most protected at doon binabasa nila ang galaw ng mga tao. Diyan sa College of Ministries. Ngayon, magmula po dito, sundan nyo lang yung sinabi ni Torre kanina na may tumawag sa kanila na payagang makalabas yung 9 na convoy, 9 na sasakyan, okay, makalabas po mula dito sa hangar. Ito po yung hangar. Ano ho ba ang kondisyon ng ISAF? Ang kondisyon po ng ISAF ay wala kaming pakialam sa location ni Kibuloy. Okay, hindi na namin yan pakialaman para walang bulilyaso. Baka may chismoso kaming kasama eh. Basta ganito, ang PNP ang unang pumasok diyan sa compound dito. Nandyan yung mga pulis. So, ang gawin na lang ninyo, dalhin na lang ninyo si Kibuloy doon sa isang lugar na pinagkasunduan nila at saka ngayon, pag nandun na, darating itong ISAF. Take note, hindi ba't may lumanding na C-130? Saan po ba naman lalanding yun? Ito lang naman ang airport. O, diba? So, nung may lumanding na airport, lumanding rito na C-130, okay? So, ito pong, ang compound po kasi hanggang dito. Yan ang compound ni Kibuloy. Okay, so meron siyang private road na galing sa hangar papuntang airport. Okay, so imagine mula dito, diyan. Okay, tapos binahin nila ito, pag ganito, paikot. And then, hindi, dito pala, sorry, ito yung eskwelahan ministries, diyan. Ito, itong kalsadang puti na yan, papunta rito sa hangar. Pagdating ng hangar, 9 na convoy, okay, ang nanggaling dito, dala-dala siya dyan. Tapos may dumating po ng mga naka-C-130, mga taga-ISA, and then kinuha si Kibuloy. May pinagsakyan sa kanya, hindi ko na na-download yung video. Para ho itong minivan o minibus na pinagsakyan sa kanila. Tapos diniretso na po sila sa aeroplano. At inilipad na pa Manila sa Villamor Air Base. Okay? So ganun ho, wala nang masyadong cheche-boreches dyan. Kasi nga naman, malaking kahihiyan sa kanila yan. Okay? Akala ko nga nung una, ang ginawa nila nilusot sa tunnel, tapos biglang lumitaw dito sa hangar. Parang, bulaga, I can do it because I own the earth. Diba? Pero hindi pala. Sabi ni General Torre, meron pong 9 na convoy. So, ang tanong, alam ba ni Torre ang detalye o hindi? Ayaw lang po. Ako naniniwalang alam po ni Torre. Okay? Ayaw lang, yun, Coaster, thank you so much, Mr. Chair, Coaster. Tapos din na siya sa may aeroplano, pinasakay. Para wala na masyadong habol-habol ang media at para hindi rin makabulabog pa sa mga members. Yan. Ito yung hangar niya ng Kibuloy. Tingnan nga po natin kung makakababa tayo rito. Ayaw Ayaw. Masyado silang private. Baba tayo rito. Ayaw din. Damot yung magpababa. Dito lang sa may blue. Yun. Ito yung Waxis. Okay, ito yung dingding na yun, yung Waxis. Ito yung footbridge. Kung saan nagkaroon ng stand-up sila dyan. Okay?
Ay, nako, mga kapatid. Good job. So, yan po yung totoong istorya ng papaano po na huli si Kibuloy. Ngayon, kung sinasabi nila na kusang nag-volunteer na mag-surrender, hindi ho ito totoo na nag-volunteer siya sa pag-surrender. Tama ho si PBBM na tinustro nila, hinabol nila. Tama rin yung sinabi ni Torre na nasukul na nila. Katunayan, may ultimatum na. At yung target po nila na lusubin na building, yun din naman po yung building na pinanggalingan ng convoy. Okay? Ito pong building na yan, oh. Ito yung Jose Maria. Excuse. Ito, yung Jose Maria College. So si Kibuloy po dito nagtago. Okay, dyan siya nagtago si Kibuloy. Okay, dyan. Loko, ano? Ito lang yung airport, oh. Kabila lang nila, oh. Ito yung airport parking. Meron siyang sariling parking lot ng eroplano. Oh, di ba? Dito siya nanggaling, sakay ng siyam na convoy, nakagwardya yung mga pulis, base sa kwento ni Torre, ang utos sa kanila ng itaas, palabasin nyo yung siyam na convoy. Oh, eto, pinalabas yung siyam na convoy. Dinala si Kibuloy rito, sa hangar, dyan. Dahil hindi niya pwedeng paliparin ang eroplano niya, grounded. So, yung eroplano naman po ng yung C-130, malamang na andito na yan nakapark. Okay, nandyan na yan. So, nangyari yan ngayon, sinakay na lamang siya ng coaster at dinala dyan. Di na pinaglakad, malapit lang naman. Alright? Tapos, yung eroplano niyan ngayon, syempre, ang haba ng airport, oh, ikot lang yan dito. Diba? Pag ganun. Oh, tapos, yung akit na yun. Dahil diretso na ng lipad. Okay? So, ganun po. Ano man lang itawag nila dyan, wala. Ganun at ganun pa rin naman po yun. At the end of the day, nahuli pa rin, naaresto pa rin si Apollo Kibuloy. Okay? At ang pinag-uusapan na lamang nga ngayon, alam ko kanina, parang in-inquest sila. Kasi yung iba, may mga, di ba, may mga naunang nahuli na dyan ang korte sa Davao. Kaya lang yung mga kaso na yun kasi mga bailable. So ngayon, ang ginagawa nila, nagsampa sila ng omnibus motion para sa custody. Kasi may mga kaso sila ng mga non-bailable, di ba? So, yun ang hinahabol nila na huwag niyo munang palayain. Kasi may mga kaso sila na non-bailable pa. Okay? Grabe yung access, ano? Yaman sobrang lakas. Pero alam niyo ho ba, meron po tayong Air Transportation Office. Naandyan lang din banda sa kanila yon, malapit lang din. So ito yung kay Kibuloy, yung hangar niya. Teka ha, pakita ko sa inyo. Meron ditong opisina yun Mindanao, Corrugated Fiber Board, Philippine Air Force to Westmin, City Hardware. Ano na siya? Meron dito yun. Nakita ko nung nakaraan yan Para siyang air transportation, ganun. Parang ATO. Meron yan dito lang banda yan. Malapit sa kanila. Pampanga, Dali pa nga niyang makakatakas kung dadaan sa dagat Yan lang Dadaan na lang rito. Diba? Tapos didiretso na ng diretso na ng Sabah. Okay? So, buyers po muna tayo mga kapatid, ha?
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ika yumaman dahil sa grabe sa pagpapalimos ng kanyang mga members sa ibang bansa. Okay. Dapat sana ibigay na yan sa US, kundi lang yan sa Pilipinas. Kung iba na ang presidente, makakalabas yan. Alam nyo, yun nga rin isang problema di ba? Kaya lang hindi ho kasi po pwedeng maibigay siya no? FYI, kasi nga meron siyang kaso rito. So mangyayari dyan, kailangan si Kibuloy ay litisin po rito sa Pilipinas. Mainam sana kung hindi po nagsampa ang DOJ ng kaso. Itong sila Amanda, hindi siya sinampahan ng kaso. Now, para ho siya mapadala, oy, welcome sa ating channel, may vlog ako. Yan, magandang tanghali, ma'am. Ganito. Kung hindi po sana si Kibuloy nasampahan ng kaso rito o i-atras ng mga complainants niya rito yung kaso laban kay Kibuloy, pero doon sa iba tuloy, so mangyayari po, uubra na po na etong si Kibuloy ay ma-extradite. Okay, pwede na. Kasi hanggat may kaso rito, nakapareho ng kaso ron sa US, hindi ho nila pwede. Kailangan dito muna mga managot. Sabi, pwede raw sabay latest. Magastos lang. Yun lang. Di ba? Sobrang gastos nun. At saka sobra pong delikado. Kaya nga ano rin, tsaka malabo yung sabay na litis talaga. Ang ano nga kasi talaga, dito sa Pilipinas talaga ang uunahin. At yun din po ang kalooban ng ating presidente. Di ba? Dapat doon na lang maging masaya na lang tayo, nahuli na yung damuho na yan. Okay? Abangan na lang natin yung mga susunod na mga kabanata. Tandaan nyo, ang sabi nga pag-alis ng Pope sa Timor-Leste, etong si Tives ay ipadadala na sa Pilipinas. Grabe no, ang dami ng trophy ni Risa Ontiveros. Sabi, 19 years old siya, pinulot ng kanyang mentor sa lansangan, nanlilimos, binihisan, pinakain, in-educate, tapos iniwan ng mentor at naging appointed son na lang bigla. Napanood ko yan. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na